Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, napaka-overwhelm naman yung mga pagsalubong at palakpak ng ating mga audience dito sa ating kinalalagyan, dito mismo sa one of the frame studio ng ating Broad Streamcast Communicator. Siyempre, para sa pagpapatuloy ngayong araw ng Miyerkules at ika-28 ng buwan ng Abril. Yun sa mga hindi nakakaalam ko anong date na po April 28 na po, mga kaibigan, kababayan, ka-BRCC. At siyempre, hindi mawala ang pagbati ng inyong lingkod sa lahat na isang masaya, masagana at masarap na pananghalian ngayong araw ng Miyerkules. At Miyerkules, siyempre, dapat ipaalam natin sa lahat, lalo na din sa mga deboto ng simbahan ng Baklaran, araw po ng Miyerkules ngayon. At siyempre, huling Miyerkules ng buwan ng Abril. Di sa mga deboto dyan na magtutungo, agahan nyo na lang po at sa ganun di kayo mapasabak sa kahit sabihin nyo meron tayong kinakaharap na MECQ o whatever na ipinatutupad na strict policy dahil pa rin sa pandemic, konting ingat na lang. Hindi natin maialis yung traditional na ika nga ginugunita ang araw ng Miyerkules bilang totally devoted para sa simbahan ng Baklaran. Ayan. Doon po sa mga nanananghalian yung araw ng Miyerkules, konting ingat-ingat lang po sa pagkain. Ibig sabihin, ang sinasabi kong pag-ingat, huwag pong alilimutan ng baso ng tubig lagi nandiyan sa ibabaw ng lamesa. Nasa harapan na habang kumakain, para sa gano'n maiwasan yung hindi inaasahan na biglang pagkasamit, nabulunan, o di kaya yung hindi ina-expect na may nakaalala. Huwag biglang may nakaalala. Huwag na kayo magsabi, number, huwag na. Unahin na muna makuha yung baso ng tubig. Pero kung medyo malayo, ito ang problema malayo si baso, sa mga girls po, pag-abot ng baso, napatid si bra. Nataranta yung mga kasabay kumakain. Agawan, ako na. Pag agawan, pag bigay ng tubig, natapon pa. Yun na, pangatlong problema. Para po bago kumain, lagay na yung baso ng tubig dyan sa tabi mismo sa harapan ng yung pagkainan dyan sa harapan nyo para wala na maging problema. Yan. Anyway, isang masaya at masagana at masarap na pananghalian para po sa lahat ngayong araw ng Miyerkules. At siyempre, ganda naman ng photo profile nito ating isang televiewers. Kung di ako nagkakamali, si ano to? Teka. Let me guess Ganda. Anyway, ayan po, at araw ng Miyerkules, maghahatid pa rin tayo ng mga balita ngayong araw para po sa mga naganap hindi lamang kahapon, kagabi,
maging kanina umaga at hanggang sa mga oras na ito. Ayan po ang hatid ng inyong lingkod. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At bago tayo magtungo sa paghatid ng ating mga balita, siyempre, babatiin muna natin na isang masaya at maligaya, siyempre, masaganang kaarawan sa mga nagse-celebrate ng birthday nila ngayong araw na to. Hindi ko napapangalanan dahil sa dami na. O nga pala si Jenny. Hi Jenny! Yan po si Jenny Bricky Saldibella, ang masigasig at talagang one of my followers na maganda po. Ayan, hello po, gandang tanghalian po. So, baka di ka pa naglalans ha? Anyway, mag-lunch ka na muna. Don't skip your meal. Basta unang subo para kay Double J, ha? Thank you. Thank you, Jenny. Just stay put. At marami kang mapupulot na mga impormasyon. Ganun pa man, ano man ang mga binabalita natin dito at yan ay medyo isi-segue natin para bigyan pansin naman kung ano ba yung mga buod at nilalaman ng mga balita na yan. Ika nga, i-tackle natin. Kailangan ko inyong mga opinion. At para sa ganun, alam ng ating mga, lahat ng mga sumusubaybay, lahat ng mga televiewers natin dito na meron palang issue na ganyan. At sa ganun, hindi yung pakikinggan nila. Pwede po kayo mag-post na inyong comment or anuman pong inyong opinion dito sa ating mga tanatalakay na balita ngayong araw ng Miyerkules. Thank you. Just stay put! Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At siyempre, umpisa natin bago tayo magsimula. Oras sa buong bansang Pilipinas. Ayan po, ay ganap lang alas 12:08 ng umaga. Tanghalian na. O di sa, ang menu pala for today, kung di ako nagkakamali, ay Miyerkules pakbet with the matching prito. Pero ang nakita kong piniprepare kaninang for lunch dito is yung escabeche na isda na may basta ganun, parang sarap-sarap kumain. Mamaya po ang pagkain, ang paghatid muna ng mga balita na inaantabayanan ng ating mga taga-subaybay. At para naman di sa mga nagtatanong, ano lagay ng panahon, wala po tayo update, pero ang update lang po ay patuloy pa rin na maalinsangan mula umaga hanggang mamayang hapon. May pamanaka-nakang pag-ulan sa pagdating na hapon at gabi, pero wala pong binabantayan ng LPA na namumuo. Ayan po ang isang mga nakakalap natin mula naman po dyan sa weather forecaster natin dyan po sa tanggapan ng ayan siya ng Pag-asa. Yan po, wala pong bagyo, wala pong namumuo at walang LPA. Ganun man, yung may alinsangan at mainit na panahon ay dulot pa rin niya ng easterly na ika nga at dala-dala pa rin itong localized thunderstorm. Yan lang din po yung mga panakanakang pag-ulan, lalo po sa hapon at gabi. Okay lang yun, masarap pagka sa gabi, medyo umuulan. Sarap matulog, hindi po ba? Yan po update natin para sa weather forecast for today. Wala pong LPA, walang bagyong binabantayan. Kapalakpakan! Yan, cheers po para sa lahat! Yan, sa ating mga televiewers dito na mga nanonood ng live. Just stay put dahil kayo Gustong-gusto nila nanonood daw sila ng live para na raw sila nasa loob ng screen at para na rin daw nakikita nila. Ayan, pero hindi sila makapagbigay ng komento. Maliban na lang yung kaprasong papel, iaabot sa akin yan. Mga greeting, pa-shoutout, mga ganyan, pagbati at panawagan. Welcome din po sa ating lahat ng mga sumusubaybay. Ito ang Broad Streamcast. Narito po ang ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Miyerkules po. Narito ang ating mga ulo ng mga balita. Travel ban sa bansang India. Inirekomenda ni DFA Secretary Locsin sa IATF. Ano kaya nangyayari na aprobahan kaya? Tignan natin. Mamaya pa ang board. At dahil po dyan sa rekomendasyon na yan, Pilipinas magpapatupad ng travel ban mula sa bansang India. Magsisimula mula bukas po ng madaling araw. Bukas po na alas 12:01. Pagpasok ng 29 bukas. Mamaya na po yan. Mamayang madaling araw pagpasok ng mula
11:59, pagdating ng 12 ng madali araw, biglang 12:01, ayan na, effective na po hanggang May 14 ang nasabing travel ban mula sa bansang India. Nakakalungkot dahil grabe nangyayari sa India. Mamaya po, malaman natin kung ano ang isa sa mga dahilan. Samantala, treatment cesar, pabor daw sa pagpapalawig ng MECQ sa NCR Plus. Ibig sabihin ng NCR Plus, ayan po yung buong NCR na binubuo ng 17 syudad. At ang plus naman po, ang 4 na lalawigan, nakaratig lalawigan ng NCR, ang Cavite, Rizal, Bulacan, at kasama na po ang Laguna. Yan. Ito po yung mga agam-agam ng ating mga mamayan. At hindi lang po pala dito sa ating bansa, ha? Sapagkat Pilipinas daw nasa listahan ng mga maraming nag-aalangan na magpaturok ng COVID-19 vaccine. Kahit ano pang bakuna yan. Yung sabi nga na isang nakausap ko dyan ng mga kasagsagan na ng pagpapabakuna. Di nangungulang mga pangalan kung sino gusto magpabakuna sa isang barangay po. Yan, at sabi ng kausap, ay ikaw magpapabakuna ka, Double J? Ay bakit po hindi kung kinakailangan? Nasagot sa akin naman ako hindi. Kasi nabakunahan na ako, maliit pa lang ako, nabakunahan na ako eh. Tapos nung nag-aaral ako, nabakunahan uli ako. Tapos nung natatandaan ko nung nagkaroon ng epidemic noon, nagpabakuna uli ako. Eh, ngayon po, hindi kayong papabakuna. Ang dami ko ng bakuna eh. Kita nyo na. Pero nung tinanong ko, ano po ba talaga ang dahilan? At ayaw nyo magpabakuna. Ang sagot sa akin ay, kasi hindi pa tayo sigurado eh. Pinakamalaking vaccination center sa lungsod ng Pasay, bubuksan na itong darating na buwan ng Mayo. Yan, magkakaroon ng isang vaccination center dyan sa Pasay. Para po yung mga taga-Pasay, yung pong hindi po yung talon-talon ka sa mga eskwelahan, yung pinakamalaking vaccination center sa lungsod ng Pasay, kung di ako nagkakamali, malapit po yan sa may MOA. MOA yan, sa may MOA ground area. Yan po yung malaking vaccination dyan. At 5,000 COVID-19 vaccine nihahanda na para sa mga minimum wage earner at OFWs. Yan, malaman nyo po mamaya kung ano ba to. Sino-sino ba ang mga kabilang dito na inaprubahan na? COVID-19 vaccination plan sa mga kabataan, idiniga ng isang kongresista. Yan, mga kongresista natin, ang sisipag na magbigay ng mga tinatawag na opinion. Yan, mga opinion na, dapat ganito, dapat ganon. Yan. At hindi lang yon, taga-silip din ang ating mga kongresista. At hindi lang mga kongresista, maging sa Senado, ganyan din. Meron tayong mga magagaling dyan na senador na magaling sumilip. Ika nga mambabatas na sumisilip ng butas. Ibig sabihin ng mga nasisilip po, yung mga katiwalian DOH, Department of Health, iginiit na kailangan ay hindi mamanipulahin ang COVID-19 data ng ating bansa. O kasi marami nag-aalinlangan Ano ba yan? Hindi accurate ang binibigay na data. Meron sinasabing ganito, meron. Tapos, kasi po may paliwanag po dyan. Mamaya, malalaman niyo po. Kasi ako, nung lalaman ko yan, sinek ko po yan. Sabi ko, bakit hindi ata, meron, yun pala, may mga dahilan. May mga timetable po talaga. Kaya, ang importante, may update. Yan po. Paggamit ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 1 at 2, ay imbestigahan sa Kamara. Yan, mga dapat, no? Hindi porket natapos na Bayanihan 1, may pondo. Bayanihan 2, may pondo. Biglang nagkaroon ng Bayanihan 3. Ito lang yung second wave. Bakit yun? Hindi lang pwedeng gamitin yun. Hindi lang pwedeng di ba? Kaya, paimbestigahan sa Kamara. Malalaman natin dyan at anong mga naging manipulation dyan. Pantala, dahil nalalapit na ang nasabing eleksyon sa sunod na taon, ayan po, COMELEC pinag-aaralan ibalik ang satellite registration sa mga lugar na nakasailalim sa ECQ at MECQ. Pwede, may mga dahilan po. Bakit pwede? Para hindi na rin, lalo na yung mga senior na gusto pang bumoto,
naparehistro siyempre, kailangan nilang i-update yung registration, yung registered voting nila, di ba? Pwede raw, pinag-aaralan pa ibalik sa satellite registration. Mamaya po, ang buod ng balita na yan. Hi, Miss Josephine Roquero. Hi, Jos. Musta na? At tagal ko nga nawala, no? Almost less than 2 weeks, ano? Pero ganun pa man, talagang hindi nawawala yung mga ganyang conflict, But anyway, sorry. May ako na dispensa sa mga taga-subaybay natin, sa ating mga masugid na followers at talagang avid dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, sa pamagitan pa rin ng ating yung pilang broad streamcast communicator. Yan. At sabi ni Miss Josephine Roquero, ulitin ko lang po, di sa mga hindi nakakano, at si Miss Josephine Roquero po, one of my top hand. At sabi niya, at hindi lang yon, yan po si Miss Josephine Roquero, nag-iisa sa mga candidate po ng binibining Pilipinas, way back 80s. Yan, 80s, ganyan po. Yan, yan. Hi, Diyos. Sabi niya, good afternoon, double blessed Wednesday. God bless always and more power for your program. God first. Sabi na, I'm fine, sir. Likewise. At na-miss ko kayo dahil yun sa less than 2 weeks na nawala ako. Ang ating may dami contact na nare-receive. At sabi ko, pasensya na, talagang hindi ko gusto pero wala tayong magagawa. That is a natural cause. Pero hindi naman pwede natural dahil problema ng system yun Di po ba? Hindi mo tayo nakipag-away, nakipag-debate lang po tayo. Yan. Okay, tuloy po ating magpaghatid ng mga ulo ng mga balita. At eto po, isang issue. Sabi na, sorry sir, kulang yung J yung double J. Okay lang. Understood na yun. Okay lang, Miss Jos. Okay lang. Yan. At isa sa mga natiging trending mula sa NTFL ka. Akala nyo silipin ba naman? Okay. Maginhawa Community Fund Reorganizer, may panawagan sa mga politiko. Malaman natin ano kaya ang panawagan na yan, no? Mamaya po, ang buod ng balita na yan, mga nag-organizer ng pantry. Nag-iisip nila na nagiging controversial kami, tumutulong na lang kami para sa pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa pamahalan, kundi at least galing sa mga private, mula sa kanila, private sector. Alam ko ba, tas biglang i-red tag. Ako, talaga NTFL ka ko. Ay, nako, Lieutenant General Parlade, sa mga spokesperson, hinay-hinay lang po sa pagbibitaw ng salita. At kasama na rin dyan, si PCOO, Yusek Badoy, nako, para hanapin mo yung accountability ng mga pantry. Bakit? Anong right mo? Ikaw ba ang sa'yo ba galing ang pondo nan? Ikaw ba major organizer nan? At kung sino yung napasama, hanapin mo, di ba? Ako. At dahil po sa kaugnay na yan, ng balita na yan, nananawagan ng organizer ng community pantry sa mga politiko, may sagot naman isang politiko. At sabi, Department of Agriculture, hinikayat na makipagtulungan sa mga tinatayong community pantry ang hiling ng isang mambabatas mula sa kapulungan ng Kongreso. Ayan. Maya-maya po, malaman natin ang buod ng balita na yan. Medyo napaka-controversial pero magandang pag-usapan. At yan po ang buod ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. At siyempre, yan po pala ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. At siyempre, ang buod ng mga balita. Tako na tayo sa buod ng ating mga balita. At oras po sa buong bansang Pilipinas. Garap ng alas 12:20 ng tanghali. Sarap sa mga kumakain. Ingat-ingat lang po. At pagkatapos kumain, okay, rest, pahinga, haba pa oras. Pero wag matutulog Kasi baka pag natulog, useless. Yung cholesterol mabubuo. Samantalang dapat galaw-galaw, di po ba? At narito na po ang buod ng ating mga balita. Hi, sa ating mga bagong televiewers yan. Hi. Magandang
mas magaganda kayo talaga sa tanghali. Yan. Ang buod-buo ng ating mga balita, nasa listahan ng Pilipinas sa bansa na merong pinakamababang COVID-19 vaccination willingness. Mga ibig sabihin, mga ayaw pa. Ito ay base sa ginawang pananaliksik ng YouGov, isang International Research and Analytic Group. Sa kabuang 21 bansa, nakasama ay nasa pangatlo sa pinakamababa ang bansang Pilipinas. Sa nasabing survey na 56% ng mga Pilipino respondent ang nais na magpabakuna, na sinundan ito ng Hong Kong na merong 38% at 35% naman sa bansang Taiwan. Ipinaliwanag ng grupo na ang mababang willingness o ang pagkusa na magpabakuna ng mga nasa Hong Kong at Taiwan ay dahil sa bumababa na ang kaso ng COVID-19. Yung pala ang dahilan sa dalawang bansa, ano po? Ang bansang Hong Kong, Taiwan. Kaya, ibig sabihin, kahit di na sila magpabakuna, yun na yung pabakuna dahil bumababa na raw ang yung risk, no? Yung kaso. At nanguna ang UK, ang United Kingdom na sinundan ng United Arab Emirates sa maraming nais magpaturok naman ng bakuna. Yan po, ay mga nangunguna na malalaking bansa kasi kaya mas gusto nilang mabakunahan kasi pag nag-spread out dyan, natatawag na community transmit, ayan, nako, dami nila. Katulad po na nangyayari ngayon sa bansang India, nagkakaubusan ng oxygen at imagine, less than 2,000 o more than 2,000 lang namamatay sa araw-araw. Grabe, wag naman sanang mangyari dito sa ating bansa. Kaya doble ingat po, doble ingat. At sa kabila nga ng nasa mababang at ang ating bansa, nasa pangatlo sa pinakamababang hindi pa interesado magpabakuna, pero ganun pa man, puspusan pa rin ang ating mga pamahalaan LGUs sa pagsasaayos kung paano maisasagawa. Dapat dyan ang gamitin nila yung tinatawag na convincing power, di po ba? At gaya lang yung lagi natin sinasabi, nagkulang ang lapses ng pamahalaan ay pagpapalabas ng information drive campaign para po sa nasabing bakuna. Yan po ang kulang. At pero dyan, dahil po sa talagang lahat ng LGUs naman ay gumagawa ng paraan para makumbinsi ang kanilang mga constituent. At sa pa rin po sa lungsod ng Pasay, dahil nakatakdang buksan itong buwan ng Mayo ay ipapatayong vaccination center ng Pasay City. Sinabi ni Pasay City Mayor Amy Calixto Rebiano na ang nasabing vaccination center sa MOA ground ay kayang magbakuna ng mahigit na 2,000 na katao. Target na mabuksan ito sa ikalawang linggo ng darating na buwan ng Mayo. Sa ngayon ay sinimula na pagsasagawa ng training ng mga staff para nga dito sa itatayong center. Maglalaan din ng libreng shuttle ang city government na magdadala ng mga residente na magpapaturok ng COVID-19 vaccine. Yan po, para sa mga residente ng lungsod ng Pasay at medyo nahihirapan pumunta ron, walang pamasahe, maglalaan po ng libreng shuttle. Kaya wag po kayo mag-alala. May libreng shuttle para dun sa pagtutunguhan nyo, magpapabakuna kayo. At dahil bakuna pa rin ang ating mga binabalita, ito po. Para po dun sa ating mga OFWs, mga maliliit ng kita pero tuloy na nagtatrabaho, ito po magandang balita para sa inyo. Nasa sa inyo po kung gusto nyo. Halos 5,000 dose ng coronavirus vaccine ang inireserba para sa mga minimum wage earner at overseas Filipino worker kasabay ng paggunita sa araw ng mga manggagawa sa darating na May 1. Yan po meron pong nakalaan para sa ating mga manggagawa, ating mga contractor workers, contractual workers, mabababa sahod, yan po Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inaprubahan ng Interagency Task Force o IATF ang suwestyon ng pamamahagi ng 5,000 COVID-19 vaccine sa lahat ng minimum wage earner at sa ating mga OFW nakasali sa A4 vaccination group sa unang araw ng buwan ng Mayo. Yan po yung sinasabi ng ating araw ng mga manggagawa. Inatasan naman ng IATF ang Department of Labor, Employment o DOLE na gumawa ng master list para tiyakin na magiging pantay ang pamamahagi ng nasabing nakalaan na bakuna. At inaprubahan na rin ng IATF ang proposal na isali sa A4 category ang mga frontliners sa Kongreso at maging sa Senado po.
Ang pagkakasama raw kasi ng mga ito sa A4 list ay nagpapakita ng pagkilala ng IATF sa critical at dispensable role ng mga ito laban sa kontra COVID-19 pandemic. At una na sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na kinakailangan mag-issue ng Certificate of A4 Eligibility ang mga establishment, agency at organization para sa kanilang mga empleyado na saklaw ng nasabing kategorya. Hinihikayat din ito ang pagkakaroon ng logistic support tulad na lamang ng transportasyon upang manguna sa pagbabakuna ng kanilang mga empleyado. Ayan po, para sa lahat ng mga A4 at kung di ako nagkakamali, alam niyo na po yun kung sino yung mga nasa kategory na A4. Mga mabababang, mga nasa, hindi po kasama rank and file dyan, yung mga nasa, sabihin na natin, mga janitor, yung mga nagde-deliver po, basta yung mga staff na nasa, yung mga at maging mga OFWs po, yan. Ang tanong po dun willing na rin ba sila magpabakuna? Yan pa rin po di ba? Pero in fairness naman po, halos umaabot na rin sa 30% ang mga nabakunahan dito sa ating bansa. At sa ngayon naman, yung maliban sa mga nabakunahan na yan, yung iba naman, nag-aantabay dahil isa sa mga complaint ng ilang ating mga LGUs from entire region, hindi pa nakakarating yung mga ibang bakuna sa kanila. So para as of now, wala pang kundi inantay pa yung padating na mga bakuna para sa ganon, ma-sustain na yung mga, dahil marami na rin po ang nagkaroon na rin ng pagkukusa sa kanilang mga sarili na okay na, pabakuna na kung mga kailangan pabakuna. Parang ganun po. Ganyan mga dialogue lang ating mga mamamayang Pilipino Kumbaga iba naman, mamaya na lang, ay sa ano na lang, antayin ko muna, matapos muna sila, sa huli na lang ako. Halos lahat, ganun Pagdating sa huli, ayun na, biglang dadami, volume, ayan, ang pagsisisi, laging nasa huli. At kaugnay pa rin dito sa ating binabalita na bakuna ng COVID-19. Hinimok naman ni Barangay Health Workers Representative Angelica Co ang pamahalaan na bumalangkas ng COVID-19 vaccination plan para sa mga kabataan. Ayon kay Co, kailangan mapaghandaan habang maaga ang immunization plan para sa mga mag-aaral upang matiyak na lahat ng mga kabataan ay mabibigyan agad ng proteksyon laban sa COVID-19 sa oras na maging available ang vaccine at mabigyan na ito ng emergency use. Ngayon pa lamang niya ay sanayin na ng gobyerno ng mga eskwelahan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng hiwalay na bakunahan para sa flu, hepatitis at measles nang sa gayon ay maging mabilis ang proseso ng mass vaccination sa mga paaralan. Sa ganitong paraan din anya ay napapalakas ang kalusugan ng mga mag-aaral sa mga sakit habang hinihintay ang resulta ng pag-aaral sa COVID vaccine para sa mga kabataan. Para matiyak na ang agad na i-roll out sa bakuna sa kabataan, nirekomenda ni Co na ang bahagi o ang 50% ng vaccine supply na idodonate ng mga pribadong kumpanya sa pamahalaan ay ilaan sa paaralan na nasa ilalim ng Adapt School Program ng Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education, said po. At ang mga donors naman na magbibigay ng bakuna, ito po maganda rito, din sa mga willing na mga private companies na mag-donate para sa ng bakuna ng COVID, para sa COVID-19, sila po ay meron namang in fairness, meron silang reward na matatanggap. At yan, ang mga donors naman na magbibigay ng bakuna sa mga paaralan ay mabibigyan ng malaking tax break sa ilalim naman po ng CREATE Act. Ayan po. Kasi meron binuong batas na ganyan. Kaya yung mga nagbibigay na sponsorship ganyan. Ayan po. Kaya yung inyong mga mga tax na babayaran nyo, medyo mamiminimize po yan. At least, yun naman tulong na i-donate ng mga private sector, private company, ng mga donors na yan, para naman to sa mga mag-aaral na para sa binubuong COVID-19 vaccination plan. At in fairness, vice versa, wala pong parehas pong makikinabang. Kung di ako nagkakamali, Delia. Delia, correct me if I'm wrong, pero di ako sigurado, pero okay lang. Just stay put para sa ating mga televiewers at ating mga taga-sumusubaybay dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J.
ano po ang ating mga tinatalakay na balita rito, anihatid kong balita rito, kailangan ko rin po ang inyong mga opinion at komento kaugnay dito sa ating tinatalakay na mga balita. At para sa ganoon, alam ng lahat na meron po palang mga meron kayong suggestion. Babasahin po natin yan para sa ganoon, alam ng lahat na may boses po ang ating mamamayan. Yan po ang importante yan. Oh, welcome mga kay Christopher De Los Santos, ang ating masugid na commentator. Yan, si Christopher De Los Santos. Namiss kita, Kuya Double J. O nga, at least nagkaroon tayo ng failure sa nakipag-debate naman tayo. Yun sa nagpo-provide ng ating network. Ayan, kaya ayan, iayos na. Kaya humihingi ako ng pamanhin sa lahat. Dun sa alis, kulang-kulang 2 linggo na nawala yung lingkod. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga sinasagawa rito. Welcome po kayo na magbigay ng inyong mga komento, opinion dito sa ating tinatalakay at mga inihahatid na balita. Just stay po, sabi ni Christopher De Los Santos. Namiss kita, Kuya Double J. Likewise, sobra ko kayong namiss. Kayo ang mga namiss ko, hindi yung mga nasa paligid ko. Sorry yung mga meron ako tayong mga live audience dito. Sorry, andyan naman kayo kaya anytime andyan kayo. Etong mga nandito na talagang dito lang sila nakakasama pag ganitong oras ng programa. Kaya sa inyo lahat, saludo ko sa inyo. Maraming salamat. At kung namiss nyo, mas sobra ko kayong namiss. Diyan. Ingat-ingat lang Tuloy pa rin natin balita. At ito naman po doon sa mga nagsasabi nga na bakit ganyan, hindi eksakto at parang kulang ang data. Parang hindi accurate o walang ilang accuracy sa mga ibinibigay nila na bakit ganyan, bakit may sabi ganito ang eksaktong figure ng tinamaan ng COVID pero biglang nag-iiba. Ito po ang mga dahilan, ang paliwanag ng Department of Health. Ito po at sabi ni Christopher De Los Santos, Kuya Double J, kasalanan ng MVP yan. Parang si MVP, isa lang MVP ang naalala ko na dating naging kasama natin, naging boss natin dyan sa Radyo 5. Dyan sa Radyo 5 na nakasama, kami po mga pioneer dyan, isa ako sa mga pioneer dyan na field reporter ng Radyo 5. Wala pa rin dito sa tanggapan ng Department of Forever, ito Radyo 5, Joseph Abion 92.3 News FM. Ayan po ang ating extra. Pero ngayon, nandito tayo sa Broad Dreamcast Communicator para maghatid ng balita sa pamamagitan ng programang Ratsada Balita ni Double J. Ayan. At ito po, yung sinasabi natin kanina na kulang daw ang data. Ito po ang paliwanag. Iginiit ng Department of Health o DOH na hindi kailanman mamanipulahin ng ahensya ang coronavirus disease data ng ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Health Department na batid nito ang kahalagahan ng data-driven COVID-19 response kung kaya target nito na makapagbigay ng accurate at real-time data sa publiko. Tama po, lagi nagigirig. Bakit ganon di accurate at ganito? Ito po, mga sagot Una lang, nagpatupad ang ahensya ng daily time-based tagging ng mga recoveries simula noong April 19 upang mas makita ang accurate at timely outcome ng mga kaso. Paliwanag nito na itatag lang sa recovery sa mga mild at asymptomatic case na merong mahigit 10 araw simula nung nakaranas sila ng asintomas at petsa ng specimen collection para sa asymptomatic cases. Maliban na lamang kung lalala pa ang kanilang mga kalagayan sa loob ng 10 araw. At bukod pa rito, ang mga kaso na itatag bilang recovery araw-araw na i-endorso sa Concerned Epidemiology and Surveillance Unit o ISUS bago ang mismong araw na itatag ito bilang recovery nang sa gayon ay ma-validate pa ito ng ESU. At sinagot na rin ng ahensya ang mga pangamba tungkol sa integridad ng datos ng mga gumagaling mula sa nakamamatay na virus. Karamihan sa mga kasong naiulat ay merong lead time na humigit kumulang 7 araw mula sa onset ng sintomas hanggang sa nai-report ang nasabing kaso. Yun po yung mga nagiging problema. Minsan, yung mga ongoing pa na nasa lab, hindi pa naiano. Kaya ang sinasabi po, pag dumating naman, ayan pa lang po yung para sa summary.
Pero yung time po na para ilabas na yung data na hindi, dahil minsan, meron pong time, eksaktong oras yung dapat na ilabas eh. Minsan, nadidelay pa dahil may minaantay pa para validate na agad, maisama na. Ganun po eh. Ano? At yun po, hanggang sa masabi nga na ma-eksakto mula sa 7 araw, mula sa onset ng sintomas hanggang sa nai-report ang nasabing kaso. Ibig sabihin lang nito na meron daw talagang delay mula sa araw ng infection, nagpakita ng sintomas, sumailalim sa testing hanggang sa magpositibo ang resulta ng RT-PCR test. Yan po yung sinasabi nilang paliwanag. At actually, nung maitanong po natin yan personally, dahil chinek po natin ba't meron ganong nagkakaproblema, so, pinaliwanag po naman nila ng within sit-down table, sit-down meeting. Ganito ay ang problema. Pakita sa akin yung mga papers, yung mga output. Ayun, may timetable po talaga. Hindi mo pa pwede isama yan dun sa iba, sa i-announce na ganito dahil ongoing pa. At baka mamaya yung asymptomatic na is mild lang. Hindi na pwede isama yan. Kaya ang tinatawag na makakasama lang po talaga sa data report, yun talagang at least positive na po. Yan lang po. Kaya dun sa mga nag-aalinlangan, minsan nakikita nyo sa TV, ganito, makikita nyo sa ibang marinig nyo sa radyo, mababasa nyo sa dyaryo, o sa online na, ba't hindi pare-parehas? Yun po. May mga nagkaganda ng conflict dahil po dun sa, minsan, based on the data, at saka yung pong update, at saka yung transmission po ng report po journal. Yan po yan, ha. Anyway, oras po sa buong bansang Pilipinas. Ganap na po ang alas 12:38. Dun sa mga nanananghalian, haba pa ng oras. meron pa kayong natitira dyan na at least 22 minutes. Kain lang. Habang nanonood at nakikinig at nagbabasa ng mga balita, pwede rin kayo mag-comment. Welcome po kayo mag-comment dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Samantala, ito po, isa sa mga controversial po sa ngayon eh, ano? Ang dami nagtatanong sa atin, bakit ganon? Isa lang naman ang problema natin eh, COVID lang eh. Simula nung 2020, tapos ngayon, ito pa, bakit nagkakaroon pa ng Bayanihan 1, Bayanihan 2, ngayon Bayanihan 3? Bakit ganon? Ibig sabihin, hindi effective yung Bayanihan 1 at hindi na effective yung Bayanihan 2. Yan po sa mga tanong eh. At biglang naglunsad ng Bayanihan 3. Pero as of now, ang Bayanihan 3, as of now, wala pa po yan. Kumbaga, hindi pa po yan aprobado sa ating mababang kapulungan ng Kongreso dahil po sa sinasabi na ongoing pa po. Pag-usapan, itatakil pa po kung dapat na mailunsad itong Bayanihan 3. Di ba? Kumbaga, may mga binago po para yung magkaroon ng kung tutuusin, pwede naman. Alimbawa sa Bayanihan 1, ano naging problema? Sige, tanggalin na yan. Alisin natin to, palitan natin ng mga bagong system, program na gagamitin. Pero hindi nagtayo ng Bayanihan. Ang problema po dyan, Bayanihan 1, nilagyan ng pondo. Bayanihan 2, nilagyan ng pondo. Wala na. Ito number. Bayanihan 3, pinopropose para sa panibagong wave ng COVID. Pero pinondohan na. Ang tanong, asan na yung pondo sa Bayanihan 1 at 2? Di po ba? Ito ang ilan sa mga sagot dahil dyan sa paiimbestigahan sa kamera. Ito po ang mga dahilan. Nais paimbestigahan ni dating House Speaker at Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang paggastos ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 1 at 2. Nasilip na. Sampo dapat nasilip na yan. Tanong ng mga tao, bakit may Bayanihan 3 pa? Isa lang naman ang nilalabanan natin. Hill as one. Isa lang naman yung ang COVID-19 pa rin. Dahil ba sa nadagdagan ng variant, nadagdagan ng ganito, di po ba? Ano po, paimbestigahan daw. Ayon kay Representative Alan Peter Cayetano, ang paggastos ng pondo sa ilalim nga ng Bayanihan 1 at 2. Ayan. Ayon kay Cayetano, magagamit ito sa pagtalakay ng Kamara sa isinusulong ngayong Bayanihan 3 bill kung ano-an yan tama sa Bayanihan 1 at 2 ay dapat isama sa Bayanihan 3. Ganon. Kumbaga, i-upgrade na lang. Ano po? Pero kung tutusin, o kaya, kung ano man yung naiwan ng Bayanihan 1 na pondo, baka sabihin
Oh, ano na yan? Obsolete na yan. Maglagay na kayo bago. Hindi pwede yun. Kailangan iangat natin, di po ba? Halimbawa ni Cayetano ang 4 billion na pondo nilaan sa Department of Education o DepEd para sa 10,000 unit ng tablet at laptop ng mga estudyante at mga guro para sa blended learning. Gayunman, sinabi nito, kahit ni isang paracetamol na tablet at kung anumang brand ng tablet ay wala pa raw siyang nakikitang lumabas mula sa DepEd. Oo nga naman. Bakit kaya karamihan ng mga nagbigay ng tablet yung mga donation di ba ba? Yan. Sa mga iba't na syudad, yan lang po. Matatanda na sa Bayanihan 1 o Bayanihan to Heal as One Act, nag-realign ang pamahalaan ng 275 billion na pondo para sa COVID-19 response, habang 165.5 billion naman sa Bayanihan 2 o sa Bayanihan to Recover as One Act. Ayan na nga sinasabi natin, nagkaroon ng 1 at 2. Ang lalaki ng pondo po na yan. Pero sa ngayon, ay nakabinbin pa rin sa mababang kapulungan ng Bayanihan 3 Bill. Ayan ang sinasabi natin. Ibig sabihin, dapat pa imbestigahan. Bakit, ang tanong ng tao ganito bakit may Bayanihan 1 na, tapos nagkaroon pa ng 2, ngayon magkakaroon ng 3. Pero, for your information pa, mga kaibigan, kababayan, at ka-BSCC, hindi pa po aprobado ang Bayanihan 3. As of now, nakabinbin pa yan sa Kongreso kung aprobahan. Pero kung kinakailangan po yan, siguro i-realign na lang yan na kung ano yung magandang ginawa ng Bayanihan 1 mula sa 2, idagdag sa 3. Pero ang pondo, asa na? Yan po ang dapat munang pag-usapan dyan. Di po ba? Kaya antabayanan po natin yan at ihahatid po natin na patuloy na magiging kaganapan dyan sa tutuklasin na yan na isa sa mga nagiging katanungan ng ating mga mamamayan. Bakit may Bayanihan 1, nagkaroon ng Bayanihan 2? Ngayon, magkakaroon ng Bayanihan 3. Iisa lang naman ang kinakalaban. Nako! Iisa lang ang ibig sabihin nan. Sabi nga ng Pangulo, galit siya sa korupsyon. Kaya, dapat imbestigahan at malaman kung sino ang dapat managot. Di ba ba? Bayanihan 1, Bayanihan 2. Lalaki ng pondo yan. Sipin nyo yung Bayanihan 1 ang pondo mabot sa 275 billion. At ngayon, nasundan naman ang Bayanihan 2 na 165.5 billion. Galing naman yan. Pero yung 4 billion na nilaan sa DepEd para sa tablet. Yung isang paracetamol tablet, wala raw siya nakita. Naluma ba? Karamihan ng mga tablet po, puro mula sa LGU, para sa kanyang mga constituent student, iba. May mga donation po, pero mula sa DepEd. Samantala, nagbigay naman ang costume, nagbigay ang costume ng donation mula sa mga naharang ng costume para sa DepEd, sa TED, na ipamigay sa mga liblib na lugar. Itong mga nasabing dyan, asan na kaya yun? No? Tatanong din po natin, kaya natin. At sabi naman po ni kanina, sabi ni Josephine Roquero, baliwala din naman ang bayanihan yan Ang nakikinabang naman ang mga kamag-anak na may hawak ng pondo, eksakto. Nadali mo, Miss Joss, tama yan, totoo yan. Tama yan, bigyan nyo yung mga opinion. Pili lang naman ang binibigyan nila. Buti pa sa Manila, nakatanggap ng 4K ang mga bawat barangay. O, kita nyo na? Talagang, ika nga, dahil din sa kanilang mga kaalyado at ika nga, alliance na bubuko, nalalaman ang dahilan. At sabi pa, dagdag pa ni Miss Josephine Roquero, naku, hayan na naman sila. Sila lang ang nakikinabang. Sila lang nakikinabang ng pondo na yan. Naku, ayan po At don't worry, Miss Josephine, monitor yan mula sa ating pamahalaan, lalo na sa Malacanang. Dahil may monitoring po sila sa lahat ng ating, lahat ng mga network na naghatid ng balita at lahat ng mga pinag-uusapan dito na sa ganon, nalalaman nila. Thank you, Miss Josephine Roquero. At tuloy pa rin ating mga ilang balita. Ayan po yung pinag-uusapan natin dito na binabalita natin dito na dapat yung malaman. Ano na nga ba nangyari? Di ba? At kaugnay naman po dito sa nalalapit na eleksyon. Marami pa rin po nagtatanong sa inyong lingkod na ano ba nangyari? Bakit gano'n? Wala raw silang di sila pwede magparito. Ganyan, lalo ngayon, bigla nagkaroon ng EC ko, bigla MEC ko. Pero gano'n pa man, meron pong sagot ang Commission on Election.
Pinag-aaralan na hanggang sa kasalukuyan ng Komisyon ng Election ay balik na sa susunod na linggo ang pagsasagawa ng satellite registration. Ayan na, ibig sabihin yung satellite registration na lang para sa ganun, yung mga lalo po senior, hindi na pwedeng lumabas. At doon sa mga ilang barangay na naka-lockdown, hindi ka pwedeng lumabas. At gusto mo paristo, pero ganun pa man, antabayanan po natin yan kung matutuloy ba o hindi ha. Ayon kay Tony Jeremy Cortez, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 2, na dahil sa COVID-19 ay marami sa kanila matanggapan na nagsasara. Anya, kapag nagpapatupad ng ECQ o MECQ ang isang lugar, ay wala rin silang pasok hanggang sa ito ay matapos. Sa mga lugar naman ay hindi apektado na mahigpit na restriction, na apektado pa rin dahil sa nababawasan ng araw ng kanilang pasok. Bunsod naman ang pagsasagawa ng disinfection gaya na lamang sa tuwing araw ng Biyernes. Dahil dito ay bumaba na ang bilang ng mga nagpaparisto dahil pa rin sa takot ng mga ito na lumabas. Isa lang naman ang dahilan kung ba't ayaw lumabas eh. Buti nga ganun, may takot yung mga ibang mamamayan natin pero iba walang takot, tigas ng ulo. Sa ngayon, ang nakikita na lamang nilang paraan para tumaas ang bilang ng mga botante ang pagsasagawa ng satellite registration, lalo na dito sa ilang region na talagang bumaba ang bilang ng mga nagpaparehistro. Kung pagbabatayan naman ang data sa buong bansa, sa 4 na milyong punteriya ng pamahalaan o target ng pamahalaan ay 3.1 milyon na ang nakapagparehistro sa buong bansa mula nung nakalipas na April 17. Malaki-laki na rin po yan, ang 3.1 milyon yan. The whole entire the Philippines. Ito po. At isa lang naging dahilan dyan eh. Dahil parang, mas mabuti na rin yung maraming may takot. Kaysa naman din sa mga walang takot na wala tuloy nagiging silbi. Kaya yung local transmission ng ating virus eh, pasalin-salin lang. At may nalalabi na lang po tayo na 12 minuto. Samantala, ito po isang bagong issue. Hindi bago. Naging trending issue po itong tinatawag na mga community pantry, hindi po ba? At naging controversial dahil ni-red tag pa yan. Nagkaroon pa ng red tagging ng ating NTF-ELCAC at sinabi pa na may mga pasimuna ng mga member ng komunista, mga ganyan. Tumutulong lang naman ng mga yan para lang, ika nga, dapat magpasalamat niya pamahalaan, di po ba? Dahil bakit, ano nagagawa ng community pantry? Para sa kapakanan ng mga mamayan, lalo na yung hindi makalabas, lalo na yung wala ng pambili ng mga kailangan na ayuda. Di po ba? At least, may tumutulong. Paano kung wala? O baka gusto lang na yata ng NTF-ELCAC, masabi lang may tinatrabaho sila. Kaya magsasabi sila na ang organizer na ay mga miyembro ng komunista. O, kita nyo na? Miyembro ng MPA. Para lang masabi, dahil yun ang kalaban ng ang dami-dami pagtutuunan ng pansin, ganun pa. Plus, dagdag pa ng baho natin. Ito ang naging sinabi ni PCOO, Yusek Lorraine Badoy. Hanapan mo ba naman ang accountability? Ang mga nasabing pantry na nag-organize. At bakit mo hanapan ng accountability? Ikaw ba, sa iba nang galing ang pondo? Private yan. Yusek, wala ka namang right para questionin mo yan. Kung meron kang dapat questionin dyan, halimbawa, yung merong hindi napapatupad na health protocol, yan. Pero, di naman eh. Yan naman eh, nakipag-coordinate naman ang mga organizer eh. Especially sa mga barangay. Dahil para maipatupad nga itong health protocol, di po ba? Pero para hanapan mo na accountability, bakit? Sa iba nang galing ang pondo yan. Hindi naman binibenta yan. Pinamimigay po ng libre yan. Tapos hanapan mo na accountability. Sablay ang Yusek. Oh. Kaya pala pinatigil niya General Esperon na wag na muna kayo magsasalita, wag na muna kayo magdadaldal. Kasi sablay eh. Di ba? Ayan. At ang sinasabi ko po, tinutukoy ko, ito po, may panawagan ang Maginhawa Community Pantry Organizer sa mga politiko. Ayan po, at ito po, nananawagan si Maginhawa Community Pantry Organizer Patricia Noon sa mga politiko na huwag gamitin na nasabing pantry sa kanilang pangampanya. Sinabi nito na maganda hangarin ng community pantry at magiging negatibo lamang ito kapag nahaluan na ng pamumulitika. Tumatanggapan niya sila ng mga donasyon sa mga politiko pero nararapat lamang na huwag nang ibandera ang kanilang mga pangalan. Dapat naman, hindi ba?
kung ikaw, andun ito, gusto mong tumulong, kahit politiko ka, huwag nyo ilalagay pangalan ko. Kaya, di naman eh. Bakit? Yung may mga gusto nag-ahabol ng boto yan, mga ganyan. Pero ganun pa man, yan na. Magbigay kayo. Kung gusto nyo tumulong para naman sa komunidad dyan, para sa mamamayan, bigay nyo nang galing sa puso nyo. At yun nga, hindi na dapat daw ilagay ang kanilang mga pangalan sa mga pinatatayong community pantry. Dahil may donation kayo rin, ano? Para sinabi kayo, major sponsor na, kaya ng pangalan. Wow! Gustong sumikat! At samantala tinatanggal naman daw anya nila mga nakadikit na pangalan ng mga politiko para hindi na ito mahaluan ng kulay politika na sabing community pantry. Ayan. Kita nyo, tapos i-red tag. Itataging po ng NTFL Cacti po ba? Tumutulong para sa mamamayan at galing sa mga ilang private sector ang pondo na ginamit para sa pamimigay ng ayuda, tulong para sa mamamayan. At dahil po dyan, kaugnay dyan sa nangyayari na yan, ito po, isang mambabatas sa mababang kabulungan ng Kongreso ang humiling. Humiling po yan mula sa Department of Agriculture. Ito po, pinatutulong ni House Committee on Social Services, Chairman Alfred Vargas, isang dating aktor po yan, at kilala niyo yan, na ngayon ay isang mambabatas na rin. At ni Chairman Alfred Vargas ang Department of Agriculture sa mga community pantries na itinatayo sa buong bansa. Ayon kay Vargas, maaaring maging tulayan Department of ang DA upang direktang makabili ang mga may-ari o organizer ng mga community pantry ng iba't ibang produkto ng mga lokal na magsasaka at mangingisda. O nga naman. Yan, at least nagbebenta sila ng ganun eh. Dati meron na yan eh, biglang nawala eh. Ayan. May komento, sabi ni Miss Josephine Roquero, naku, imbis na mag-share sila sa mga taong bayan, pag-iisipan pa nila ng komunista, mga community pantry na nag-organize ng community pantry. Grabe sila ang mag-isip. Tama ka dyan, Miss Josephine Roquero. Yan ay isa sa mga nagiging, sabi ko nga eh, para lang masabi may ginagawa ang MTFL Cup. Para lang masabi nagtatrabaho. Pero ang laki po ng pondo niyan, ha? Ang laki ng kalaan ng pondo dyan dahil isang organized dyan na inorganize dyan na para lumaban sa pakikipagtulungan para sa COVID-19, ha? May pala nga, kaya pala tinatag nila na komunista dahil ano po related ng COVID-19 doon, ano? Yun po iniisip ko dyan eh. Para masabi nagtatrabaho. Tama sinabi mo, Miss Josephine Roquero. At kaya ganun pa man, tama naman ito sinasabi ng isang mambabatas. Kinalampag niya, ginising niya ang DA o Department of Agriculture na dati, kung matatandaan nyo, no, nandyan pa si Secretary Piñol. Si Secretary Piñol, ang galing po ng ginagawa niyan eh. Alam niya kung ano yung para sa mamamayan. Kaya nagtatayo siya ng mga, sa malapit sa mga ilang palengke na para at least makabili ng mura. Di ba ba? Wala sa mga produkto ng Department of Agriculture, ito na mga gulay, mga isda, mga yun. Dahil nagkaubusan po nun dito, kailangan makakuha mula sa Northern Mindanao, Southern Visayas, ganun po. Kasi lahat ng gulay natin dito, nanggagaling mula naman sa, ganun po, sa bahagi ng Northern area. Region 1, Region 2, Region 3. Yan po ha. Ngayon, kumuha, umangkat mula dito sa Region 12, Region 11, Region 10, at Region 7. Yan, mga gulay, po, di po ba? Ngayon, ito po ang pangalampag nga ni Chairman Alfred Vargas sa Department of Agriculture. At dapat daw yung mga kinakailangan ng tinatayong community pantry, sila na yung mag-provide. Binabayaran naman eh. Bumibili rin naman itong mga community pantry ng pangbigay sa mga dahil galing sa mga donors eh. Sa mga sponsor eh. So, yun na lang. At kabilang daw dito yung mga bigas, gulay, prutas, karne, isda, iba pang pagkain na karaniwang ibinibigay ng mga community pantry sa mga taong pumipila at nangangailangan ng ayuda. At dahil dyan, matutulungan pa rin nila itong mga mangingisda at magsasaka na hindi na mahirapan magbenta ng kanilang panda na inaangkat nila mula sa dagat at sa lupa mula sa pananim. Di po ba? At sa ganitong paraan daw, sinabi ni Vargas na makakatulong pa ang DA sa lokal na industriya na tinamaan din ang epekto ng COVID-19 pandemic at mga nakalipas na kalamidad. Isang malaking katotohanan po yan.
Paliwanag pa nito, maraming magsasaka at mangingisda ang tiyak nakikita habang ang mga community pantry ay makakapagpatuloy sa kanilang mabuting hangarin na makatulong sa panahon nitong ating dinaranas na pandemya. Totoo po yan. Lahat na ito, nabilanggit natin ito, isang magandang halimbawa. Kaya, yung panawagan po ng organizer ng Maginhawa Community Pantry sa mga nagbibigay na sponsor, lalo na sa mga politiko, huwag nyo naman po ipilit na ilagay pa yung pangalan nyo, isabit yung mga pangalan nyo doon sa mga tolda o doon sa mga binibigay nyo mga giveaways na may mga pangalan pa. Obvious naman talaga. Kung gusto nyo tumulong, hindi po kayo pinipigilan. Wala pong problema. Wala pong anuman. At tatanggapin po yan ng ating mga organizer. And besides, ina-acknowledge naman nila ang inyong ginagawang pagtulong. Yan po, nang walang halong politika. Dahil may mga pagkakataon naman po na kahit sabihin nyo matapos man itong kanilang ginagawa ng to within a week, maaalala nila kung sino yung mga politiko na dapat. At least, by the word of mouth, pwede naman nila sabihin, oh, alam mo mga tumulong? Ito, si ganito. Yan ang mga dapat na politiko na ano. At least, hindi niya pinalagay yung mga pangalan niya. Hindi niya ipinangalandakan na kung sino siya. Hindi niya sinabi na siya ang major sponsor. Ganon, di po ba? Yan nasabi natin eh. Tapos pag doon naman sa ibang pag-iisipan pa na yung mga nag-community pantry is ay komunista. Anak, pitong kulangot talaga. Oh, ano ba? Ba ganyan? Masabi lang na may ginagawa kayo. Pero in fairness naman po sa ating mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Saludo po ako dito kay Representative Congressman Alfred Vargas. Maraming salamat. At sa pagising mo sa Department of Agriculture. Pero kung nandiyan lang si Secretary Piñol, hindi mo na kailangan gisingin yan. Alam niya nan kung anong gagawin. Pero dahil nandiyan sa DA, siya. Nako, ayarap na lang magsalita pero alam na po natin lahat. Kung paulit-ulit ko lang sasabihin kung bakit baka mamaya sabihin nila sa alam ko na yan, narinig ko na yan. Kaya, manggising na lang tayo na manggising, di po ba? Kaya lang ang problema po, ang hirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Kaya, begging po sa Department of Agriculture, sana po, yan ang i-organize nyo para masabi may tinatrabaho at may ginagawa kayo na natutulungan nyo ang ating magsasaka at mangingisda. Yan po. Maraming salamat kay Congressman Alfred Vargas. At siyempre, bago tayo magtapos, maraming salamat din po sa ating followers, sa ating mga sumubaybay, mula po kay Miss Josephine Roquero, at siyempre, ating mga tapan, yan, si Miss Josephine Roquero, at siyempre kay Christopher De Los Santos, nasabi na Kuya Double J, na-miss kita. Sorry, magpapatuloy na tayo at tapos na yung ating kinakaharap na pandemic network. Ayan. At siyempre kay Jenny Ricky Soldibella, yan po. At sa lahat ng iba pa na nandyan na hindi naman nagbibigay ng komento at puro still on watching. At muli po, bukas, araw ng Huwebes, magkapanoran tayo at magkita-kita tayo muli dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan pa rin ng ating Himpilang Broad Streamcast Communicator. At siyempre, ang katagan laging iniiwanan yung lingkod. Unang-una na rin po yung ingat. Ingat. Yan po. At siyempre, ang higit sa lahat, ang God is always on our side. Tandaan niyo po, wala siya sa harapan natin at lalong wala siya sa ating likuran. Lagi siyang nasa tabi natin. God push. Yan po, Ingat at magpapatuloy tayo. Hindi po mawawala na muli ang inyong lingkod. At ako humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. At siyempre, ito po'y pansamantalang pamamaalam at bukat babalik po muli ang inyong lingkod. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.